morning guys! We're here at NAIA Terminal 3. So right now it's almost 2 a.m. And medyo marami pa rin tao kahit 2 a.m. now. Anyway, we have a 5 a.m. flight going to Hong Kong. Pero ngayon, i-document muna natin yung magiging process dito sa airport. So we're flying with Greater Bay Airlines and ang flight natin is at 5 a.m. So it's my first time flying with Greater Bay. There's also a guide for those na first time lang napupunta sa ibang bansa and first time na magta-travel. So ano nga bang gagawin mo kapag na-secure mo na yung ticket and nandito ka na sa NAIA Terminal 3? Okay, let's go! Right now, we're here at Gate 2 of NAIA Terminal 3. So ito siya. Kailangan ninyong ipakita sa guard yung booking details niyo para may proof na nakapag-book kayo or may flight kayo. So the first thing that I usually do kapag nakarating ako sa airport is look for the screens na nagfa-flash ng flight information. So, ang flight natin is HB232. Dito sa screen, nakalagay dyan flight, destination, estimated time of departure, counter, and then status. Nandun siya sa HB232. And then, counter DO1, O5, and then open na siya. So, ito yon, hanapin nyo to. Malaki naman yung sign dito, so di kayo talaga mawawala. If hindi pa kayo nakakapagbayad ng travel tax for international travelers, meron tayong mga booths dito. Pwede kayo dyan magbayad. Hindi naman na masyadong mahaba yung mga pila dito ngayon. So, convenient naman na siya. But if wala kayong time pumila, nagmamadali kayo, pwede na kayong magbayad online. So, lagay ko na lang yung link below. It's 1,620. Pero iba yata yung price niya for business class. Nakapilan tayo ngayon dito sa Greater Bay check-in counter. Dito guys, update lang. Malis tayo dun sa mahabang pila kasi that's for people pala with check-in baggage at dun sa mga hindi pa nakakapag-online check-in. So, ang ginawa ko is nag-online check-in ako sa phone ko and then sabi ng staff, pwede na raw ako pumila dito. So again, this lane, this is in D2. This lane is for PWD, senior citizen, and yung mga naka-online check-in na magbabag drop, and yung mga naka-online check-in na magpiprint ng boarding pass. And then the other counters, those are for mga hindi pa naka-online check-in and mga magbabag drop. Good morning. Nakapag-online check-in? Nakapag-online. Ma'am, regarding po sa online check-in, ma'am, to confirm your seat na window seat, ma'am. Yes po. Baka gusto nila ma'am maupo po sa emergency exit row with more leg space po. No. Okay Okay. na po. Yes. Pag-evaluate na po tayo ng travel tax, Yes, okay na rin. online po. Yes, online. Sige po. Picturean ko na lang po yung receipt. Okay. Then hand carry mo ma'am, lagyan Yes. ko lang po ng tag. Okay. Dito na lang. Boarding pass, Miss Ella po. Thank you Yes. for waiting. Your seated on window seat po will be sa gate 114 and our boarding time po. May travel ka na ma'am? Yes, meron. Sige po. Proceed na po tayo immigration. Thank Okay, you. thank you so much. Ngayon na nakuha na natin yung boarding pass natin. It's this one. Pumunta na tayo sa immigration. Pila na tayo. By the way, may money exchange dito. So, if need nyo mag-money exchange, ayan, pwede kayo dyan. Pero na-try na namin yan. Medyo lugi actually yung palitan dyan. So, I really suggest na mag-withdraw na lang kayo dun sa destination ninyo. By the way, make sure din pala na mag-fill out kayo ng e-travel before kayo mag-pass through the immigration kasi hanapin yan or kailangan nila sa records nila yan. So, if hindi pa kayo nakapag-fill out nun online, pwede naman dito. So, ayan, may QR code dito. Fill out nyo lang doon, lalagyan nyo lang yung flight details ninyo, personal details. And ayun, may QR code ibibigay sa inyo, then kailangan siya ipakita dito sa immigration. So, from domestic departures, maglakad lang kayo papunta sa left, nandun yung immigration. So, bawal mag-film dito. So, I'll keep my cam muna and then update ko kayo as soon as makalagpas. Wala naman masyadong pila. Let's go. 114. So, let's look for gate 114. Okay, recap lang tayo ng process kapag may international flight kayo from Manila. Specifically here in Terminal 3. So, pagdating ninyo sa Terminal 3, no worries naman kung saan kayong gate maibaba kasi isang diretso lang naman siya. So, isa lang yung patutunguhan nun. So, technically, iba-ibang doors lang siya. Pagdating ninyo, prepare nyo lang yung itinerary ninyo or yung proof ng booking ninyo. And then, ipakita ninyo siya dun sa security guard na nandun sa entrance. Pagpasok ninyo, hanapin niyo yung screens na
nandun sa harap ng check-in counters. Doon naka-display kung saang check-in counter kayo dapat pipila. Flight number, nandun na rin, destination, estimated time of departure. Meron ding isang column doon. Doon nakalagay kung saang counter kayo dapat pipila. Doon yung makikita if open na ba yung check-in counter ninyo. Kapag nakuha nyo na yung boarding pass niyo, nakapag-check-in na kayo, diretso na kayo sa immigration. Nasa tabi siya ng domestic departures. Make sure to prepare your e-travel first before kayo pumasok sa immigration kasi chine-check nila yon. Before kayo pumasok sa immigration, meron dong guard and then ipakita nyo lang dun yung e-travel QR code ninyo kasama na yung passport and boarding pass. So, double check lang nila yun and then pasok na sa immigration. Pila kayo, then after immigration, security check kayo. After that, look for your gates. Yung gate makikita niyo sa boarding pass na binigay sa inyo. But may times na hindi final yung nandun sa boarding pass. So, make sure na maging alisto and maging alert in case may announcements. And i-check nyo rin yung phones nyo kasi minsan nagsasend din sila ng text kung nalipat yung mga flight ninyo. Usually, dyan din sinasend if kunyari na-delay yung flight ninyo or canceled. So, make sure to be alert. Wait for boarding, wait for your flight. Pwede kayo kumain habang nag-aabang dito sa boarding gates. And then, always be respectful as usual. And, ayun, enjoy. We're boarding. Thank you. See you, Papa! Welcome to Hong Kong! Tapos na tayo sa immigration and meron lang tayong mga asikasuhin before tayo lumabas ng airport. Number 1 is maghahanap tayo ng ATM para makapag-withdraw tayo ng cash or ng Hong Kong dollars. Mag-a-avail tayo ng Octopus card. Yun yung parang beat card nila dito or easy card. Pwede natin yung gamitin sa buses, sa trains, pati sa kahit sa food or kahit sa other shops. And then, figure out natin kung paano tayo pupunta sa hotel. Anyway, nandito tayo ngayon sa mga kuhaan ng baggage. May screens dito. Doon nakalagay yung flight numbers, airline, and kung saan kayo galing. Okay, so may nakita ko dito na HSBC. I think this is okay. I think okay naman yung conversion and then we'll use our GoTime Visa card. Cash withdrawal time. Then, savings. 1,000 Hong Kong dollars muna tayo. Continue without conversion. Enter card. Hello! Exit na muna tayo. Welcome to Hong Kong! Nandito tayo ngayon sa area na to. Kuha na lang tayo ng Octopus card from here. I think available naman dito. Hello, do you have Octopus card here? Yes. Okay, I'll get this one, the adult version. Yes, just one. Thank you so much. Thank you. Validity daw nito is 7 years. Tapos ang laman niya is $128 na stored value. Nakalagay, this card has no deposit and is non-returnable. We're good na with the Octopus card. Ang ganap natin na next is magbabas tayo going to the hotel. Sundan lang natin yung direction. So may 3 options going to the city. So one is bus, yun yung gagawin natin. Next is Airport Express. So yun yung mas mabilis na way actually, pero mas mahal kasi siya. Para siyang may special train from here papuntang city na. Another option is private transfers. So meron yan sa Klook, pwede kayo mag-book na private transfers or sa hotel ninyo, check ninyo if may available na private transfers. So we're here now, sinundan natin yung signs. Another option pala is Uber, nakalimutan ka isama. So pwede kayo mag-Uber going to your hotel. Pag maramihan kayo, I think sulit naman siya kasi maghahati-hati kayo. So right now, ang agenda natin is pupunta tayo dun sa hotel muna and then ipapatago lang natin yung luggage natin. Meron kasi tayong tour at 11 a.m. Short tour lang naman siya. By the way, paglabas niyo may makita kayo na ganito. So makikita niyo dito yung route, destination, yung stops niya, pati yung oras.
pati fare. So, ngayon, ang titignan natin para malaman natin kung saan tayo sasakay is Google Maps. So, check muna natin. We'll take the A21 bus. Ang fare niya is 34.6 Hong Kong dollars. Let's go! So, dito tayo bababa sa Cameron Road, Nathan Road. Nakapila tayo ngayon dito sa A21. Mula pa yung bus. So, let's just wait. Well, nakalagay naman dun, it's 8:20 yata yung departure niya. So, let's see kung what time siya dadating. The bus is here! Let's go! Lakad tayo ngayon papunta sa hotel. Tatawid tayo to that area, to that side. Narinig ko yun. Nakaka-relate na ako, guys. Nakaka-relate na ako sa mga TikTok. Ganun nga talaga yung tunog. Okay, let's cross this road. Tada! It's here. Pasok tayo dito. Let's go. According dito sa trip.com na ako. Sa third floor ko. So, stairs tayo. O, diba, hulos na hulos tayo. Anyway, nakapag-check-in na tayo. Naiwan ko na yung bag ko dun sa hotel. And mamaya, 2:00 pa kasi yung check-in. So, babalikan ko na lang siya. Ngayon, meron tayong hinahabol na tour. Nandito tayo ngayon sa Tsim Sha Tsui Station kasi pupunta tayo sa Prince Edward. So, mag-LRT lang tayo papunta doon. LRT. Mag-MTR lang tayo papunta doon. Let's go. Sana tama itong sinasakyan natin. Hey, Prince Edward! Makaka-relate na ako. Akit muna tayo and maghanap tayo ng makakainan since maaga pa. Medyo gets ko na yung train. So, pinanggalian talaga natin is Tsim Sha Tsui Station. Tapos pupunta tayo sa Prince Edward. And then yung Central, dun kasi galing yung train. So, yung train is from Central. And then, yung Tsuen Wan line, yun yung line ng mismong train. So, ayan, medyo na-gets ko na ngayon. Kanina kasi naloloka ako. Ako lang ba? Pero parang feel ko kailangan ko magmadali lagi kasi nandito ako. Ewan ko, obvious naman na fast-paced tong Hong Kong. Pero parang feel ko kailangan pati ako mabilis din. Hello, this one. Sorry, no more this. No. Only this. Okay. Yeah. Just this one. Okay, sauce, It's okay. okay? Yes. Okay, nakabili tayo ng food. Meron dito. It's for $29 lang. Tipid. Sige, hanap tayo ng matatambayan natin. Ito guys, may tubig sila. Water muna tayo. Nandito tayo ngayon sa... Saan nga ba to? Dito tayo malapit sa Flower Market Road. Tapos, ito, school yata to. And, nakahanap tayo ng bench para kumain. Ito yung ating food. Share ko lang tong playground na to kasi sobrang cute niya. May walkway dito. Sobrang dog-friendly niya. Meron silang parang litter for dogs. May walkway siya and then ang dami nag-walk ng dogs dito nila. Ang galing kasi meron lang trash bins. Nalagayan talaga ng waste ng dog. Lagayan ng poops. Kalagay. Clean up after your dog. Ayun na nga, pabalik na tayo sa station, sa Prince Edward Station. So, we're back here at Prince Edward Station. Nandito na rin yung tour guide namin. Anyway, give you a background habang naghihintay pa lang kami. Ang tawag sa tour na to is The Dark Side of Hong Kong. I think Hong Kong is more than just the tall buildings, the shopping, Disneyland. So, ayun, I tried to book this tour. Ilalagay ko na lang yung link in the description below and in the screen. Right now, it's 11:02. Maya-maya siguro magsa-start na rin ito. And let's see what we can learn in this tour. Jake, what do we get? So this is gonna be 150 square feet. Tiny apartment. They want to establish Hong Kong as a capitalistic city. So their government also run at this capitalistic worldview.
So how to do that is that they keep the low income tax rate and also property tax. Welcome. Welcome home. It's only cost like $1,100 to $2,000. So this is a more affordable option for them. Then we call this one. This is the only area they rented, and other areas that will be shared with others. So this one is called cage house. It's 5:20 p.m. here in Hong Kong. So, dapat punta tayo actually sa Peng Chau this afternoon. Pero pinili kong matulog na lang. Minsan ganun talaga. Sa mga ganun pagkakataon, mas okay na maging flexible. Okay lang naman. Marami pa namang destinations dito sa Hong Kong na pwede nating puntahan. Ano ba itong bangs? Ayun na nga. Earlier, may may sinamahan tayo na tour. It's called The Dark Side of Hong Kong. It's hosted by Hong Kong Free Tours, if I remember it correctly. Although, kahit Hong Kong Free Tours siya, hindi free yung tour na yon na sinamahan ko. It's a paid tour. And then, I booked it via Agoda. Yung tour na yon, mas nagpo-focus siya dun sa housing problem here in Hong Kong. Which is very interesting kasi kapag naisip mo yung Hong Kong, puro commercial buildings, puro shopping, ayan, Disneyland. Di natin alam kung ano yung nagtatago behind that. In terms of Hong Kong housing, kilala siya pagdating sa cage homes. Let's say, may isang unit sa apartment na to and then isa-subdivide pa nila into, let's say, 4 rooms tapos ipaparent nila per room. Kasi sobrang taas ng housing expenses dito sa Hong Kong and in-explain dun sa tour yung reasons behind that. Yung government na sila kumukuha ng funds nila para ma-sustain yung country. Though, ang nagsasuffer, sadly, is the Hong Kong citizens. May pinuntahan kami na sample na house nung tour operator ng Hong Kong Free Tours. Nag-rent sila ng isang space para gawin siyang kamukha or replica nung usual na bahay dito sa Hong Kong. Usually, ang ginagawa nila dito sa Hong Kong, let's say ako landlord ako, tapos meron akong isang unit dito sa 10th floor ng isang housing building na to. Para ma-afford ng mga tao and para maparenta yung space, let's say hatiin nila yun sa 4. Yung kanina pinunta namin is 10 square feet lang yung laki niya. As in magkakatabi na sa isa 10 square feet na yon yung kama. Kitchen actually, pero parang lababo lang talaga siya. Pero doon na din sila nagluluto. Isang napakaliit na CR. And then yung CR na yon as in toilet lang. Tapos may shower. So, kung mag-shower ka, kailangan nakaupo ka dun sa toilet para magkasya ka dun sa loob. Nandun na rin yung cabinet. So imagine, according to our tour guide, usually yung ganong kaliit na space, pinaghahatian pa siya or 4 people pa yung nagsistay nun. Let's say family of 4. At that size is around 6,000 Hong Kong dollars. So, shinare ng tour guide kanina na $8,000. Let's say, pinakamababa na income ng isang tao sa Hong Kong. So, paano yun? 8,000 na nga lang yung pera mo. Then, yung housing mo pa is 6,000. Ang ginagawa nilang solusyon dun sa problem na yun is yung pag-build ng cage homes. So, cage home yung tawag nila dun sa isang maliit na portion na yun. Kama siya. Basically, sabi nung guide namin kanina, yung subdivided unit na pinuntahan namin kanina, ang kasya dun, 5 cage homes. Para mas madali siya maintindihan, imaginein mo may bunk bed ka. So, may taas at may baba. So, ang ginagawa nila, pinaparenta nila yung taas, pinaparenta rin nila yung baba, and magkaiba yung nakatira doon. Pag nag-rent ka ng cage home, it's about around 1,000 to 1,500 Hong Kong dollars na siya. Our tour guide even said na kahit yung stairs is pinaparenta na rin nila. I think that tour was an eye-opener talaga kasi it's also important na aside from the tourist attractions, aware ka rin kung ano yung meron sa country na yan. Even on the surface level, kasi for sure yung tour naman na yun is just one of a lot of problems. Well, even in other countries din naman, even in the Philippines, alam natin na marami ring problem. So, it would give you a context on what's happening in their own country. So ayun, if you're interested in joining the same tour, I'll just put the link in the description and also in the screen. So ilagay ko na lang din yung other options dyan. Kung saan kayo makakamura, yun, push nyo na yan. Okay, nandito na pala tayo sa Avenue of Stars. Well, kanina pa naman yata to Avenue of Stars.
Anyway, dito tayo sa area na to. Fairness. Maganda. Malamig. Bongga. Minsan papaisip ka talaga dahil may background na tayo dun sa kanina. Magkano kaya ang renta dito, no? Yan ang next assignment natin. Magkano ang rent sa tapat ng Victoria Harbor? Magkano ang rates sa Shangri-La Hotel na nasa tapat ng Victoria Harbor? So, later, tingnan natin kung mahanap natin ang sagot na yan. So, naglalakad tayo ngayon pabalik. Naglalakad tayo ng food. Anyway, since patapos na yung first day natin here in Hong Kong, share ko sa inyo yung mga first impressions ko. Ito, honest first impressions ko. Pagkalapag ko pa lang dito sa Hong Kong, kasi sa immigration pa lang, medyo intimidate na ako kasi parang sobrang fast-paced ng lahat ng bagay. So, as in, kahit sa immigration, yung mga staff, pagdating namin, parang pinagmamadali kami na, go na, go na. Wait lang, na-distract ako. Chongqing Mansions. Ayun na nga, ulitin ko na lang ulit. To be honest, pag alapag ko pa lang dito sa Hong Kong, sobrang halata na fast-paced yung lugar. As in, yung staff dun sa immigration, mamadaliin ka na. Ito na, pila na kayo, dito na kayo. Ayan. Well, sa POV ng Pinoy na sobrang sanay sa customer service, parang mararatel ka talaga kapag ganun. And parang feeling, hala, mali ba yung ginagawa ko? Or parang nakakatakot gumawa ng mali. Yun yung first impression ko na sobrang fast-paced niya. Partly dahil na-intimidate din talaga ako. Kasi before ako pumunta dito sa Hong Kong, syempre nagsasearch na ako, nanonood videos. And then from Filipinos, mostly, ang comments about Hong Kong is that rude yung mga tao. Siyempre parang niready ko na yung sarili ko. Also sa food, yung food kasi nila wala pa ako masyadong nakakain kasi yung kanina nahanap lang natin siya sa MTR. Well, based on that, okay naman yung food. In terms of history, hindi ko na-expect na sobrang dami rin palang pwedeng matutunan. Akala ko sobrang ganda ng buhay nila. Kasi nga naman, mga Pinoy, syempre, nandito yung employers, karamihan ng mga Pinoy OFW. So, i-expect ko na maganda yung life nila dito and wala sila masyadong problema. Kahit ganito ka-advance yung bansa nila, is meron pa pala silang pinagdadaanan din. Saan na ba ako napunta? Naghahanap ako ng food kasi first day pa lang, ang dami ko nang na-discover. Yun din talaga yung pinupunta ko sa countries na binibisita ko. Mas prefer ko na ganun. And ayun lang naman, I'm excited to see what's coming next. Tomorrow, akit tayo sa Lion Rock. And I don't think may makakasalamuha tayo masyado, but I think it's gonna be great kasi nature, tsaka makapag-hike tayo ulit. So, I think it's just a short hike, pero I'm excited for that kasi never pa ako nakapag-hike sa ibang bansa. And, ayun, today magpapahinga lang tayo. After natin kumain. I mean, tonight. Ganap lang ako ng mga kainan right now and then balik na lang ako later kapag nakahanap na tayo. Medyo ang daming options, nakaka-overwhelm. Yun lang. See you later. So ngayon, nandito tayo sa Lock Road and nandito tayo ngayon sa True Fat Porridge Noodle Restaurant. Nakita ko lang siya randomly sa daanan. So, naisip ko, dito na lang tayo kumain. Itong in-order ko ngayon is roasted duck rice. It's $58. Sarap. Get up and chili. Mabait naman sila dito. Welcoming sila. Noong una lang do, akala nila take out. Siguro ganun kapag hindi ka muna papasok. Ganun siguro yun. Pero, ayun, ginawa ko kasi sa labas ako umorder. Akala siguro nila take out. Sarap nito. Huwag na lang natin i-convert para mas masarap. Coke for $15. Guys, ang bait nila doon. Parang gusto ko na doon kumain forever. Ang bait nila, nag-smile sila lahat. Tapos, nung nakita nila nagbi-video ko, nag-smile din. Tapos tinanong, okay ba? Okay. Tapos sabi ko, okay. Tapos nagbabay din sila. Ang galing. Ang bait naman nila. Goods secured. $10 each. Tudum. Okay, balik muna tayo sa hotel. Kasi ang bigat nito. So that ends our first day here in Hong Kong. Thank you so much for watching. Tomorrow, mag-hike tayo. See you. Bye!
Welcome to Lion Rock! Woo! Tama pa ba ito? Parang humiwalay tayo sa trail at saka... Hi everyone! It's day 2 here at Hong Kong and ang agenda natin today is to hike the Lion Rock. So, malapit lang naman siya dito sa area na to sa Tsim Sha Tsui. 2 MTRs lang, then maglalakad or minibus, and then we're good. But first, kuha muna tayo ng breakfast. I'm right in front of Restaurant Kowloon. Nakita ko to sa isang vlog. I think okay yung pineapple buns nila. Ooh. Hello, can I get the buttered pineapple bun? It's just one. Butter? Buttered, yes. Thank you. So, we ordered the pineapple bun. Tumabi muna tayo dito para kumain. Hindi siya made of pineapples. Itsura niya lang kasi is parang pineapple. Ayun, yung parang nagpop-up yung taas. Ayun, kaya tawag nila dito is pineapple bun. And then, I ordered the buttered version. Tapos, akala ko at first, may butter lang siya sa taas. But actually, may butter din siya sa loob. Sige, pakita ko muna. Here's the butter. Actually, parang normal bread lang siya. And then, crusty yung top niya. Imagine niyo nilagyan niya ng dairy cream. Yung loob ng bun. Ganun yung lasa niya. So, tapusin ko lang to. Tapos, diretso na tayo sa MTR. Change outfit tayo ngayon, charot. Nag-jacket lang ako, binilkan ko sa hotel. So, nandito tayo ngayon sa Tsim Sha Tsui train station. Malapit lang din to sa hotel, siguro mga 2-minute walk. 40 minutes yung travel time natin going to Fat Jong Temple. Fat Jong Temple kasi yun yung parang jump off nung hike or nung trail. Nag-ride tayo ng train going to Mongkok. Ayan. And then after that, transfer tayo to a different line. Pero later na yon. Guys, ito pala, kapag magta-transfer ng trains, hindi na kailangang lumabas dito. So, unlike sa Philippines, halimbawa, pag sa recto ka, tapos lipat ka ng Di Jose, kailangan mo pang lumabas, exit dun sa train na yun. Dito pwedeng diretsyo na. So, ito nakalagay dito. Dito tayo pupunta sa Chu Keng Leng na to. Ito yung papunta dun sa isa pang train. Okay, baba tayo ulit. Yun pala dito. So, dito tayo bumaba sa Chuan Wan Line kanina, and then lilipat lang tayo here sa Chu Keng Leng. Ayan, dyan tayo. So we're now here at Wong Tai Sin Station. Kailangan natin mag-reload ng octopus card kasi alam parang paubos na yata yung laman ng akin. So lagay natin dito. Lagay natin dito. 20 lang muna. Bawal pala. Di nagbabasa. Okay, 50 or 100 lang pwede. Yan, nakalagay 141. Okay na ba yun? So, ito na lang. Okay, yun pala. Nakalagay kasi dito assistance, pero ito yung eject. Okay, thank you. Kinain tayo ng loading Kinemerut. So, nag-exit tayo sa exit E, and ito yung picture niya from labas. So, ito yung makikita niyo. This is exit E, this one, and then ito yung itsura niya sa labas. So, parang malaking highway siya. And then, dito tayo aakyat ngayon. Ang options from here is start na yung hike galing dito sa MTR or mag-take ng minibus. So ako, hindi ko pa actually sure kung magbabas ako. Kasi sabi nila, delikado daw yung mga bus dito sa Hong Kong. Pero hindi naman natin sure kung totoo talaga siya. So yun, hanapin ko muna yung lagusan palabas. Ang tawag pala dito sa parang malaking park na to is Wong Tai Sin Square. Yan. This park. So yun yung pala tandaan. Akit kayo ng hagdan from the MTR, tapos right ulit. Makikita ninyo, at dito yung may sign na Sha Tin Pass Road. Yan, Sha Tin Pass Road. May mga bus ako nakikita dito, pero hindi ko sure kung ito na ba yun. Though sa Google Maps, hindi pa kasi yun yung terminal. So, lakad pa tayo konti. Ito may nakita akong bus. This is the bus. Let's see if 18M siya. Oh, this is 73M.
Yun. Hanapin natin yung 18M. Then, tignan natin kung makakasakay tayo. May nakita ko na 18M. Baka sa loob yung terminal. Sige. Ito pala, may makikita kayo na terminal dyan. Yan, may terminal. So, tawid tayo dito. Puro 37M kasi yung nandun. So, baka mamaya, ibang, kasi yan, baka ibang ruta. Ayun, puro 37M na. Ayun. So, pag dire-diretso nyo, may makikita kayo na bus terminal. Pasok lang kayo doon. And then, you'll see the 18M bus dito. So, nasa dulo siya nung public transport na terminal. And then, let's just use our Octopus card. Sakit na. $3.8 yung fare. Dito na tayo sa bus ngayon, if ever. Ayun, ulitin ko lang. So, paglabasin nyo ng MTR, may stairs sa right ninyo. So, make sure na lumabas kayo sa exit A. And then, after that, pagtaas nyo sa stairs, makikita nyo yung isang malaking park. Lakad kayo papunta sa right. And then, pag lakad nyo sa right, may isa pang stairs pababa. And then, makikita nyo yung Shatin Pass na road. And then, meron doon mga bus, so hindi pa yun yung sasakyan ninyo. Diretso lang kayo. So, pagbaba ninyo, turn left naman. So, sa left side lang, until may makita kayo na parang bus terminal. Pasok kayo dun sa terminal. Sa pinakadulo, nandun yung terminal for the 18M bus. I think it's just a quick ride. Kasi paakit lang siya dun sa Fatchong Temple. So, tayo. Heads up lang, lalakarin niya siya. Medyo uphill yung lalakaran. Meron naman sidewalk and may railing sa sidewalk. So, sure na safe talaga siya. Ito yung itsura ng daanan. Kung gusto niyo mag-warm up, go. Ano tayo? Let's go. Pataas nga to talaga. From dun pa lang ako bumaba. Tapos dun tayo aakyat. Let's go slow and steady lang. Dahil wala pa tayong lunch. Diyos ko po, ano bang decision to? Dat pala kumain na lang muna ako sa MTR. Nandito na tayo. Maghanap na lang tayo ng makakainan. Okay, nandito tayo sa tapat ng Fatjong Temple ngayon. So ito, makikita naman siya galing pa lang sa malayo. Itong yellow building na to. So this is the Fatjong Temple. And then for your reference, kung gaano siya kapataas, dun tayo binaba sa may part na yon. So, be ready na umakyat papunta dito. And then, dire-diretso pa yan na pataas. Ang laki ng temple na to. Tingnan nyo. Pag diniretso nyo yung Fatjong Temple, may mga puno-puno naman na dito. Marami nag-hike actually. Nalaloka ako kasi may nakita na ako unggoy. Takot kasi ako sa unggoy. Kasi nung bata ako, sa Marikina, may unggoy na nakatakas. Tapos, tumakbo siya. Tapos, naka-roller skates ako. Tapos, nangud-ngud ako. Nadapa ako dahil doon sa unggoy na nakatakas. Eh ngayon, ngayon lang, may unggoy na tumawid. Oh my God. Diyos ko po. Face your fear. Ang laki ng unggoy na yun. Choose your battle na lang. Kung ayaw ninyo sa unggoy. At kung takot na takot talaga kayo, di pa kayo ready i-face yun yung takot. Wag muna dito. Sa iba muna. Wow. Guys, along the way, so para lang may reference kayo, may madadaan na kayo na Shatin Pass Pump House. If gusto nyo makasigurado talaga na hindi kayo nawawala. Ito, Shatin Pump House. Okay, next na palatandaan is this one. Phuong Vuong Freshwater Service Reservoir. By the way, may na-search ako na gumawa sa maps ng parang trail na pwedeng sundan for this. Maglo-loop trail tayo, hopefully. But if hindi na kayo later, balik na lang. Ito yung nakita ko na map. Ayan, so magsa-start siya sa Fatjong Temple and then mag-end siya doon sa I think sa Wong Tai Sin, ayun, mag-end siya dun sa Wong Tai Sin MTR. According sa Google and sa other vlogs and blogs, parang 2 to 3 hours, okay na siya.
Yung iba nga, 1.5 hours. Tapos na daw yung trail. But, let's see. Wala naman tayong hinahabol na time today. Doon tayo galing banda pa, oh. Woo! Let's go! Malapit na yata tayo dun sa entrance. Sa mismong jump-off point. So, hindi pa jump-off point yung fat jump ball. Yun ang jump-off point. Papunta sa jump-off point. Panis. Ganda na agad dito. Okay na to. Pwede na bumaba. Charot. My God. Chase, ano na? Yung aso dito. Pabalik na. Ikaw, nandiyan ka ba sa DNR? Shout out sa'yo. Sana masaya ka dyan. Naaninag ko na. Ang tagumpay. Ang jump off. Let's go. Ito ba yun? Ay, hindi yata to. Charot lang. Practice lang. Hindi pa yun yung entrance mismo. Hindi pa yung start ng trail. Diretso pa tayo. Let's go. Sabi sa Google Maps. Here's the jump off. But, kain muna tayo dun sa kabilang side. Parang may nakikita akong tents. Or ano, baka kainan yun. So, ikot muna ako dito. Kasi, ayoko mag-hike ng gutom. Mahirap na at mag-isa lang tayo. Wow! Tingnan niyo yung view. Ito niya. Wow. So yun guys, if dediretsahin niyo siya, meron ditong tindahan. Ito. Ito yung pangalan niya. Ang tapat niya is ito. Parang temple or pahingahan. Bili muna tayo ng food dito. And kumain muna before tayo mag-hike. Ayun, meron din ditong toilet. Pwede kayo mag-CR after or before. And may mga pahingahan dito sa taas. Here. I give you maybe cheaper. Okay. Okay. We got here this. Ito. Hindi ko alam kung ano to. Please comment below kung ano to. And Pocari Sweat for later. $38 to lahat. Pocari Sweat is $15. Then ito, the rest. So kayo na mag-calculate. Ano kaya to? Tofu? Fish ball. Hap. May binabenta silang saging. Gusto ko nga sana, kaso naisip ko. Baka kasi agawin ng mga unggoy. So, nakapag-lunch na tayo, nakapag-CR na rin at lahat. So now, let's hike the Lion Rock. Meron ditong signs, stop feeding the monkeys. What should I do when I see a monkey? Okay po, do not feed. Noted po. Okay. Let's go. It's 1.8 kilometers from here, then 1 hour na hike. Bye! O diba? Hagdan ka agad. Segway tayo. Wow! Doon may bundok, may dagat, and buildings. Wow! Diretso tayo. Puro hagdan lang to, pataas. By the way, mapapansin ninyo, habang paakyat dito, possible na may mga makasalubong kayo pabalik. So, ang ginagawa nila pag akyat nila ng Lion Rock, mabalik sila. Or yung iba naman, ibang trail, ang end nila is yung pinanggalingan natin kanina. So, ito yung prepare ko today for this hike. Hat, comfortable clothes. Siyempre, kasi medyo sure ako na mainit talaga. Ngayon, nakasandals ako. Yan, care of Vendo Marikina. Shout out sa inyo. Bag, itong bag. And then jacket para sa ulan or in case mainit. Tapos cameras, sunscreen, insect repellent, water. Ayun, dito I think, if first time ninyo, wait lang. Ang ganda. If first time ninyo, okay na gumamit kayo ng trekking poles. Kaso, nung sinearch ko, hindi yata siya pinapasama sa carry-on. Wala naman akong check-in baggage. But in case magdadala kayo, pwede naman, lagay nyo lang siya sa check-in baggage.
Mas nakakatulong siya pagdating sa gantong uphill. Ganda uli. Pahinga muna ako. After nung hagdan kanina na as in puro pataas, next madadaanan ninyo is medyo loob na to ng gubat. And wala na ring hagdan masyado. Ito mga ganito na lang. Yan, puro ganyan na hagdan na lang siya. Medyo nasa loob na to ng gubat kaya mas malamig na, mas mahangin na rin. And may makikita kayo mga ganito. Ito is ang World War II relic. Direction slab siya for the gin drinkers line, and ito yung explanation niya. The gin drinkers line was the final position, namely the last position for the garrison to defend Kowloon before it was withdrawn to Hong Kong Islands. Marami kayong makikita na relics ng World War II dito sa trail na to. This is another World War II relic. Let's see kung nasa na tayo sa mapa. So, here. Yan, nandito tayo ngayon. Nag-start tayo dito sa may Fat Jong Temple. Malapit na rin. Yes! Ganda dito. Meron ditong signages. Here, the Shatin Pass Estate. Shatin Pass. So, ito yung pinanggalingan natin kanina. Lion Rock and Beacon Hill. So, pupunta tayo dito ngayon sa Lion Rock. 1 kilometer. Half an hour na lang. Meron kayo makita ang dalawang daanan. Pero nung tinignan ko to, parang wala na siyang daanan. So, dito na lang siguro tayo. So, this side, may napagtanungan tayo na foreigners, sakto. Pabalik yata sila from the Lion Rock. And sakto, buti na lang dumaan sila. So, tinanong ko kung saan papunta. So, dito daw. Kapag mag-hike kayo, don't be afraid to ask, especially if naliligaw kayo. Kasi, syempre, for your safety rin. Muntik na rin ako dumaan doon, pero yung daanan kasi doon, parang pataas siya. So, feel ko naman hindi ganun kataas, yung Lion Rock, I think. And Beacon Hill kasi, I think it's a longer trail. Kapag nakita niyo yung sign na yon, doon kayo sa may right. Pahinga muna tayo dito. I think tama naman yung dinaanan natin kasi may ganitong lumabas. And marami nang pabalik. Sa Google Maps, andito tayo. Sa part na to. Hello. Hello. Okay, may isa na namang direction slab here. Yan. It's another. Okay, diretso tayo. Muntik na ako doon. Paakyat na ulit to, pero wala nang stairs. Doble ingat na lang. Siguro kapag maulan dito, baka sobrang putik na nito. Since mag-isa lang ako ngayon na nag-hike, ang ginagawa ko ngayon is nagsisend ako ng location ko. May signal naman dito. So, ang ginagawa ko is, sa Messenger, ito, add location. And then, yan, nandito tayo ngayon. Then, pindutin ko lang to para mag-set siya ng pin. And then, send location. Ayan. Anyway, eto, may signages dito right after the war relic. So, there's the war relic. And then, may signage dito. 0.5 kilometers na lang. So, let's go. Eto, paakyat to siya. Doon, Lion Rock. Let's go. Ito yung sinabi nung kaninang pinagtanungan ko. Cell tower ba to? Parang hindi naman. Palatandaan, nasa right way kayo. This one. And then, diretso tayo. Go. 15 minutes. Mabilis na lang to. Whew. Nandito pala yung mga hagdan. So, pataas dyan. Water break. Hagdan pa yan siya. Gandun. Sunod-sunod pa siya. Puro aside! Okay, let's go. Tama pa ba ito? Parang wala nang dumadaan ah. We're here at the peak. Welcome to Lion Rock. Parang may pinupuntahan pa sila. Uy, ito na ba yan? Solo natin guys. Welcome to Lion Rock. Yes. Okay,
Picture-picture tayo. Sobrang worth it. Oh my God. Tapos dito sa kabila, may another view pa dito. So, medyo 360 to. Ito yung kabila. Yeah. Yes. Wow. Balik tayo dito. Thank you, Lord. Okay. Okay, so pahinga muna tayo dito saglit and magpipicture muna ako, mag-take ako ng ilang footage. And then after that, baba na rin tayo kasi mainit na rin. I mean, hindi pa naman tirik dito or bakit walang araw dito? Kasi may cloud sa taas. Okay, so baka kasi maabutan na tayo ng tirik na araw. So, yan, magpicture muna ako dito. We made it to the Lion Rock! Guys, ito na. Uminit na. May araw na. Check lang natin yung other side ng peak. Pero di na tayo akit sa mga bato-bato. Let's just check yung view doon. Then after that, balik na tayo. Ay, mas maganda dito. Wow! Oh my God! So sa map, we're now here. Hindi ko alam kung kita. And then, maglo-loop tayo pababa. So, di na tayo babalik dun sa kanina. Parang may mga dumadaan dito sa gilid ng Lion Rock. So, ito yung peak. So, well, buo naman to peak. And then, may daanan dito sa may kanan. So, let's see kung anong meron dun. Baka feel ko doon yung daanan eh. Malakas lang ipakiramdam ko. Ito pala yung daan papunta dyan sa peak. Yan, medyo masikip lang. By the way guys, before kayo pumunta dito, check nyo muna yung weather. Kasi baka mamaya, maulan that day. Medyo feel ko lang, delikado dun sa trail mismo kanina na dinaanan natin. Mas okay na actually na maaraw, pero wag naman like super init. So ayan, bumaba tayo dun sa right side ng rock. And ito yung daanan. I think tama naman to. May nabasa ako na vlog na meron naman daw directions dito pababa. So, let's see kung anong meron dito. Ayan. Akit tayo. Tingnan ko sa Google Maps. May isa pa na nakapin, nakalagay, Lion Rock Head. So, I think ito yun. Makapapunta siya sa Lion Rock Head. Makita kayong ganito. Ito yung mismong Lion Rock Head. Ito pala siya. Wow! Ganda ng view. Ay, wala pa. Meron pa next. May mga umaakyat sa side na yun. Pero hindi na ako tutuloy. Hindi na ako aakyat kasi delikado. Isa lang tayo. Anyway, same view lang din naman nung kanina. Mas mataas lang ng konti. Wow. Okay, baba na tayo. Nasusunod na ako. Ingat lang kayo sa mga daanan dito. Hindi na ako akyat doon. Kaya nyo na yan, guys. There's a sign here, nakalagay. To Kowloon Pass. Half an hour lang. Medyo steep yung lakaran and bato-bato. Babain ko muna to para safe. Later na lang tayo mag-video. Yan, nakababa na tayo. Puro patag na dito. I hope so. So, may view pa rin dito. Another bato-bato. Yan, danger. So, wag nyo na akitin yung mga ganyan kapag may sign na danger. Wag na pong pasaway. Okay. Maganda daw yung view dito kapag sunset. Tapos, ang ginagawa nila is nagpapagabi sila. Pero, since solo ako, hindi ko na lang siya pinush. Hindi na natin tinake yung risk. If gabi kayo mag-hike dito, make sure na magdala kayo ng flashlight. Kapag gabi, for sure madilim na dito kahit may moon. Kasi, taklob na siya ng mga trees. So, possible na sobrang dilim pa rin dito. Yan, puro hagdan. Para siyang same dun sa Mount Ulap na puro hagdan siya. Meron din dito isa pang viewpoint. Papahinga tayo ngayon dito sa isang viewpoint pababa. Dito tayo sa area na to. And then yung pinanggalingan natin kanina is dito. By the way, meron dito. Hindi ko sure kung camping area to. Ayan.
sa may area dyan. Pahingahan or camping area. But I think camping area siya kasi dun sa area na yun, ayun, may open space. So, dyan, I think this is a camping area. So, may mga bagong signage dito. Number 1 is Shatin Pass. Ito yung pinanggalingan natin kanina. And then, next is Lion Rock Peak pabalik dun sa taas, and then Beacon Hill pa diretso. By the way, nakalagay, this section of trail is very difficult and suitable only for experienced and well-equipped hikers. Don't attempt it in bad weather. Please take care. So, let's see dito sa Google Maps kung ano yung recommended. Okay, so, dun tayo, diretso tayo. Dito. Yan. Then, meron ditong hintayan or waiting area. Ayan. Yun yung isang palatandaan pa. Then we have here another war relic. This is the War Department marker stone. Oh my God, may Shiba Inu tsaka isang dug. So we're here at Kowloon Pass. May bagong signage dito. On this side, they have Wang Tao Home. You will see this pavilion. There's also a map here. If susundan natin itong trail, doon tayo papunta. Itong Beacon Hill signage. It's either pa Beacon Hill siya or papunta siyang Wong Tai Sin na station. So guys, napansin ko sa Google Maps habang naglalakad tayo, parang humiwalay tayo sa trail at saka paakyat kasi to. Supposedly, pababa yung daan natin. So let's go back to the pavilion and then figure out natin kung saan tayo bababa dapat. Kaya nagtaka ako. Sabi ko, bakit paakyat tong daanan? Dapat pababa siya. Kasi pababa nga ako. Hello, excuse me. Is the trail to the city going down? MTR? MTR? Here? This way. Just this way. Okay, Wang Tao Home here. Okay. Okay. Yeah, just one way. Okay, thank you. This way, right? Thank you so much. Yeah, here. Here. Okay, thank you. Thank you. So, nartanan po tayo. Meron naman po tayong napagtanungan. Hindi na natin susundin yung map. So, ang susundan natin na daanan is yung Wang Tao Home. So, hindi siya papuntang Beacon Hill dapat. Hindi rin siya pa Amarok. Again, kapag nakita niyo yung pavilion, kapag galing kayo dun sa peak, ang daan ng Wang Tao Home is yung signage niya is nasa left. Hindi siya masyadong halata kasi nakatalikod yung sign. Tapos sabi naman nung napagtanungan ko, one way lang siya. Hindi ko na lang i-link yung map na ginamit ko kasi actually tama naman siya from start hanggang dun sa Lion Rock Peak. But hindi ko alam kung anong nangyari. Pero yun. Nakadalawang unggoy na tayo sa trail na ito. Hindi ko na binidyohan kasi baka kunin yung camera ko. Ang laki. Ba't iba itsura ng unggoy dito? Parang fluffy sila. Yan, mas patag na and medyo chill na lakaran na lang. Pero pababa pa rin siya. So, careful. Yan, ganyan. May mga madadaanan kayo na ganito. Ito yata yung sinasabi nga na water reservoir. Also, meron ditong parang pavilions or waiting areas. Medyo nakaka-level na natin ngayon yung mga building. Yan, hindi na sila sing taas nung kanina. Kaya ganito. So, that's a sign na malapit na tayo sa baba. And parang medyo may naririnig na rin ako na ingay ng kalsada. Alam nyo, after nito, deserve ko mag-milk tea. O kaya coke. Bahala na kung mahal. Guys, kita ko na yung kalsada dito. So, kapag nakita nyo na tong railings na to, pababa na yun. We're done with our hike. So, ito yung isang jump-off point nakalagay, Lion Rock Country Park. Whew, thank you guys for joining me in this hike. Ngayon, nahanapin lang natin papuntang LRT, pabalik. Di ko sure kung saan. Ito, may another sign pa dito. This is the Lion Rock. And then may construction sa likod ko. So, I think baka padiretso
let's see sa Google Maps muna kung paano. And we're done with our Lion Rock hike. So, ang next nating gagawin is maglakad papunta sa Wong Tai Sin MRT or MTR, sorry. And check ko sa Google Maps, medyo malayong lakaran ito. So, ito yung next challenge natin. Pero at least, di ba, nakababa na tayo. And hanapin na lang natin yung daan pa labas. I think this one is condominium or public housing. I'm not sure. Ayan, so yan yung palatandaan ninyo na nasa kabihasnan na kayo ulit. Hello, excuse me, how to go to MTR? Huh? MTR? The trains. MTR. Yes, MTR. Go down? You have to have a car. Oh, okay. Or Can I you walk? Go out. You take the bus. And we're out. Naghahanap lang kami ng makakainan dito sa labas. Nasa Lock Road kami right now. Almost 9 p.m. na. So, yun. Hanap lang kami ng lunch. Kasama ko na si Nikki! Hi! Kararating niya lang. Game, hanap tayo ng makakainan. May live artist dito. Ang galing. That ends our day 2. Hello. Kasama ka na si Nikki tomorrow. Tayo ay Disneyland. To the land of the Disney. Thank you guys sa pagsama today. Kami babalik na sa hotel at matutulog na. At maaga pa tomorrow. Bye! See you around! Ay, Diyos ko po! Welcome to Disneyland! One, two, three. Good morning! It's day 3 in Hong Kong and today ang ating agenda ay Hong Kong Disneyland, the land of the Disney. So ngayon ay 8:46 and Disneyland is mag-open ng 10 a.m. Pero kakain muna kami. Dito na lang ulit kami sa may Kowloon Restaurant. Hello! 1 egg tart please and then 1 ham and cheese bun. Thank you! Nandito na tayo ngayon sa tapat ng Nathan Road. This is Tsim Sha Tsui Station. And pupunta na tayong Disneyland. According to Google Maps, 1 oras yung biyahe natin. 3 sakay lang siya, 3 lipat. Let's go! Wala pa yung Mickey Mouse train. Basta ito, Disneyland Resort, station. At sasakay tayo dun sa train going to Disneyland. Ito na yung famous Mickey Mouse train. Whee! Let's go! Pagbaba nyo yung Disneyland Station, dito kayo magbayad. Ready nyo yung Octopus card. 22.2 ang fare. And we're here! Yay! Yay! Welcome to Disneyland! Woo! Nakapasok na kami sa Disneyland. So, outfit check muna tayo. Outfit check! Tcharan! It's 10:04. Kaka-open lang ng Disneyland. So yun, pwede naman yata mag-costume dito kasi kala ko mahuli ako. Hindi naman ako hinuli. Basta hindi sobrang gaya. Basta hindi ka mapagkakamala ng mga kids na ikaw yung Na ikaw yun. Kasi Tama. baka magpa-picture sa'yo. Correct! Punta kami dun sa kabilang arko. So nandito lang siya. Nandun yung may entrance, yung main entrance galing sa MTR.
Tapos ito, may makita kayo na whale dito na fountain. Tapos diretsuhin nyo lang siya. And then, makikita nyo yung arko sa kabilang dulo. Wow! Ito yung isang arc dito. Entrance yata to or exit ng Disneyland Hotel. So ito, opposite lang siyang side nung main entrance na galing sa MTR. So, ayun. Maganda mag-picture dito. Whee! So, katatapos na namin mag-picture-picture. It's 10:30 a.m. And medyo nabawasan na yung tao dito sa pilahan ng tickets or entrance mismo. Ito yung itsura niya ngayon. May bag inspection lang. So, pila muna kami and pasok. Let's go! So, nag-book tayo ng tickets sa Klook and then may sasend sila na QR code. Tapos, make sure to register or ililink ninyo yung tickets ninyo dun sa Hong Kong Disneyland app para dire-diretso na kayo. Tapos, isoshow nyo lang itong QR code dito sa may entrance mismo. Tier 2 tayo ngayon kasi it's a weekend. So, today is October 19. Place the camera. Yan, nakapasok na tayo! Yay! Ito yung bubungad sa inyo pagkapasok ninyo sa mismong entrance, si Mickey Mouse. Anong unang agenda natin? Ilabas ang mapa. Para mas madali kayo makanavigate, install nyo yung Hong Kong Disneyland app. Wow! 15 minutes lang yung Frozen Ever After. Tara. Puntahan na natin. Ito, sabi dyan, let's go! Elsa! Saan tayo pupunta? Sa Frozen Ever After. Yun yung Let It Go muna tayo. Okay, dito tayo sa Frozen Ever After. Let's go! Elsa! Ganito ba talaga kalamig sa ibang rides? Sa lahat ng rides? O dito lang ba sa Frozen Ever? O dahil Frozen. Parang kakapulmonya yata tayo dito sa lamig. Nasa loob. Oo. May basa ah. Hi! Picture natin. 10/10. Let's go. Ano next natin? Grizzly Bear or Grizzly Mountain. Ewan ko kung anong tawag doon. We're reading. Hi! Population 108, not counting the bears. Here's the big Grizzly Mountain. Let's go! Oh, next na tayo. Ay, agad. Okay, no reaction challenge. Hindi ko kaya. Ten out of 10. Ikaw, 10. Ang galing. Angas, kala ko malalaglag ako dun sa dulo. Talaga? Parang gumaganon yung yung harang eh. Doon ako natakot, baka biglang makalas eh. Lumilipad ako eh, para napaangat ako ng konti. Kain muna tayo. Asan ba yung lunch natin? Ay, sige, upo muna tayo. Siglit lang, mga 10 seconds. Very nice. Sakto, wala pang masyadong tao. Wow. Kain. Let's go. Wow. Shugs. Ano yung in-order mo? Roast half chicken. Ata. Roast. Basta roasted chicken. So sa akin, pork belly ramen. So, nasa under Japanese. Na may Mickey Mouse. Ito, number 6 yung kanya. Tapos ito, number 9.
And then yung price nito, sakto siya na 160 kasi in-avail namin yung 2-in-1 meal voucher. Tapos sa kanya, nag-add lang siya ng $5. So kasama na dito yung drinks lahat. Ayan. And Mickey Mouse. Hi! Sarap. Mag-big lang ako at nakaputi ako. Mickey Mouse, kakainin na kita, sorry. Itlog. Ito parang salad lang siya. Yeah. Harap. Ang refreshing. Parang malamig siya. Hindi ba, malamig talaga siya. Hindi pala parang. May ganito. Tingnan natin yung roasted chicken. Tasa. Diba? Panalo. Oo nga. Yun lang, kain na kami. Bye. Katatapos lang natin mag-lunch and nakapag-refill na rin tayo ng water. Marami ditong water refilling station, so make sure to bring your water bottles. So nakapag-refill na tayo. Ay, nandito na si Nikki, galing CR. Hello. Tapos punta tayo ngayon sa Main Street para sa parade. Let's go! May mga nakapila na dito sa parade. Paparada kami dito, may sagala. Hanap tayo ng pwesto. Medyo madami ng tao dito. Ang ganda ng parade. It's a small world. Ah, diba, nandito lahat ng tao kasi nandito yung parada. Gawin sila Anna tsaka si ano. Kaya ganun sila, si Anna tsaka si Elsa. Kasi ba't si Carl. let's go! Chill muna kami kasi baka umasok ka kami pag nag-hyperspace kami. Ganda! Mamaya, sa natin lyrics. Sa akin, mga 5 out of 10. Ay, wow. 7. Pero ang ganda. Bongga. Ang lakas maka-UN. Kapag, halimbawa, sa school dati, tapos kapag UN month, yung mag-decorate kayo per classroom, tapos parang ganun yung ganap niya, parang mag-tutor sa classroom, tapos nag-iiba yung lugar. Jungle River Cruise. 10 minutes. From Manchester, Manningham, please move all the way to the front. Yeah, we're there for them again. Let's see who are welcoming us. Elephant, mommy elephant, and the baby elephant. Let's say hi. Hi. Oh no, someone is holding the gas. Don't shoot us, okay? Don't shoot us. By your hand, by your hand. Oh no, no, no. Okay. Oh no, no. Never mind. Use the bag. Use the bag. Turn around. Use the bag. Oh, we trapped it. Nobody's game. Okay, guys, and this is my last day of my job. Miracle, guys. Let's go. Let's go. Mainit na Now, yeah. 6 out of 10. Pero okay siya pag bata, no? Kabog. Magaling. Next! Oogs. Sakay tayo ngayon sa Hyperspace Mountain. So, nasaan yon? Let's go! 15 minutes waiting time. Grabe naman pagkasakay. Pagkasakay, alis agad. Ang hirap paglakad. Oh my God. 10. 1,000 out of 10. 1 million out of 10. Grabe yung sigaw ka doon. Parang yung naipon sa grizzly bear, nilawas ka doon. Di pa tapos ang laban. What's next? Iron Man.
Diyos ko po, sige, ibalibag nyo na kami dito. Wala na akong boses, kakasigaw doon sa hyperspace. Dito muna tayo sa Ironman kasi 10 minutes lang to sa app. Yun. Eh. Tapos na. Nahilo ako. Ang lupit nun. Ganun pala yung tunay na na 3D experience. Ang lupit. Ganun pala pag parang effective talagang 3D. 3D pala talaga. Ang galing. Oo. Paghila niya, ikaw parang gumano ka rin. Uy, ang galing. Rate mo. 7. Ako din, 7 out of gaya. Dapat may drop. Charot. nung nasa tubig, that may sprinkle ka. Charot. Ako na lang kayo magtayo ng Disneyland ko. No? Daming demands. Basta may drop 10. Pag walang drop, charot lang. Let's go. Peng, 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 peng. Scores! 1 to 10. 10. Ako, 9. Kasi B10. Kahit malayo siya, nababaril niya talaga. Ang lupit. Nice. Akala natin LED lang, Oo. biglang ride Oo. pala. Nga pala, hindi ko pala nasabi na nag-Ant-Man pala tayo. Ito yun, Ant-Man. Ayan, ito, nag-Ant-Man kami. Next agenda natin ay kunin yung first time badge or pin natin dun sa may City Hall. Malapit yun sa may entrance yung kanina. Tapos, ayun o, walang pila masyado dun sa photo pass. So, pa-picture. Yan, pa-picture pala muna kami dito. Guys, parang umalis na yung mga nandun. Baka may time limit lang siya. Punta muna tayo sa City Hall. So, nandito tayo sa may City Hall. Wala kami ng barangay clearance. Joke lang. Kuha kami ng Mayor's yung first permit. time pin. Hello. We'd like to get our first time pin. Thank you. Thank you so much. Yay! Ta-ta-ta-ta-ta. Kung first time ninyo sa Hong Kong Disneyland, baliktad pala yung pagkakahawak ko. Ito, kuha kayo dito sa may Cute. Disneyland City My Hall. first visit. Yay! Next agenda, mag-ikot-ikot. At magpahinga muna. Yay, may nito po. 係啦，你前面啦。好，入邊都有位嘅，可以行入去入邊坐啊。 So, we're here at Animation Academy. 如果真係冇位坐就可以坐。 20 minutes lang to. Then magtuturo yata sila 好，咁 mag-drive. 我哋畫完個圓圈之後，我哋中間一個十字啦。咁我哋加上完之後咧，我哋攀有嘅。咁我哋睇怪物啦，個嘴巴係經過。我覺得一開始個圓唔夠圓啦，或者唔會。怪物品同埋個品啦就唔得啲出。 Wow! 500 out of 10. 10 out of 10. Ang galing. Tapos parang ang mga nasa 7 minutes lang or 5 to 7 minutes lang. Tapos nag-start siya kaagad na. Amazing! Ang galing. tayo sa gitna. Ay, may parade na rin yata. In 30 minutes may parade na. It's 4:34. Saya na. Alin mas nakakilabot? Yung villain parade or yung mga bida? Yung bida kasi nakakaiyak eh. Oo, no? Yung Parang- villains, grabe. Parang Yun yung- nakaka-nostalgia yung ano eh. Oo. Yung villains parang sa starstruck ka. Oo. Grabe. Oh, mas... Buti lang nakapunta tayo dito ng Halloween, no? Hello, Minnie Mouse and Mickey Mouse. Got a photo. Yeah. Hello. Thank you. Try natin. Vanilla to, vanilla. Hey!
10. The best. Mas magandang anuhin siya ng gabi, no? Oo. Go. To Mystic Man. 10 out of 10 for a children's ride. Ang galing. Galing. The details. Please gather your belongings. Thank you. Let's go. Diyan na ba? Diyan na ba? Ito na. Diyan na ba? Parang best na 3D na napanood ko. Dito sa Disneyland. Ang galing nila mag 3D. Galing nito. 10 out of 10. Parang kang mababano talaga, Oo. Tapos isang tip dito pag kayo dito, pag pumunta kayo diyan. Pumesto kayo sa gitna para lahat ng effects, pati yung hangin, pati yung basa, lahat mapupunta sa inyo. Lapit na rin pala ang Momentous. Subo magpo. Last ride for today. Boom! By the way, chinek namin sa app kanina, yung Hyperspace, Ant-Man, Iron Man, mababa na lang yung waiting time. So, ito siguro yung parang best time na para sa mga last ride. Yun, before Momentous. One day in the Hungry Seven out of 10. Yun mismo yung nagpabangungot sa akin ng bata. Sila yun kasi mismo yung kanta. Nandito tayo ngayon sa Main Street and in 30 minutes mag-start na yung Momentous. Nandito tayo sa gitna ngayon and ito yung view natin. Thank you guys for joining us. Bye!
It's day 4 here at Hong Kong. Punta tayo ngayon sa Cheung Chau. Nandito tayo ngayon sa Hai Phong Road. Labas lang ng hotel. Papunta tayo ngayon sa Tsim Sha Tsui Station. And then, bababa tayo to Central. And then, ferry to Cheung Chau. Let's go! Kasama ko si Ricky! Hi! Let's go! Here to Central. We're now here at Central Station. Ayan. Kakababa lang natin. Tapos, 2 options tayo. Isa is walk papunta dun sa ferry. Ang target natin puntahan is Central Ferry Pier number 5. Tapos, another option is mag-bus. So, ang exit natin is exit E from here sa Central. Sundan nyo lang yung signages dito. Ito, exit E tayo. May ano dun may sakayan ng bus daw dun. Pero kapag wala siguro at mukhang pag-feel natin mukhang nakakatakot yung bus. Huwag na tayo mag-bus. Jackie Chan ako ng Jackie Chan. Sabi ko may concert si Jackie Chan. Yung pala singer pala yun. Akala ko Chung yung apelido talaga ni Jackie Chan. Tapos screen name niya lang yung Chan. Pero anong real name niya? Ito. Jackie Chan. Hindi. Ella May. Chan Hong Sa. Pero Hong Kongese siya. $10. So, paglabasin niyo ng Central Station, exit E, ito yon. Makita kayo dito, Chatter House. Tapos, dito may color blue na daanan. Diyan, pasok kayo dyan. Ayan, Pedder Street. Ito, makita niyo, Pedder Street. I think, dun yung bus station. Tawid tayo dito. Paglabas niyo dun sa may blue na daanan, turn kayo to your right. Tapos may makita kayo na tawiran dito. Let's go. Mag-bus to 2S tayo. Abangan lang natin dito. Guys, hindi dumadating yung bus dito. So, maglalakad na lang kami. Anyway, yun naman yung first plot. Bili kami Kutsinta Puto. So guys, dito tayo galing kanina sa may... So, tawid lang kayo dyan. Tapos, dire-diretso kayo hanggang makita nyo yung Worldwide House. Merong escalators doon, tsaka stairs. Akyat lang kayo doon, then diretso na. Ngayon kasi lalakarin na namin yung papuntang Cheung Chau or papunta doon sa pier. So, ito yung itsura ng escalator. Hop. Hop. Kailangan tumawid doon sa kabilang side. Tapos doon, okay. So, pag akyat ninyo, diretso kayo. Tapos, turn, ano to? Turn right, tama ba? Dito? Yan. Tapos turn right. Punta dito. Yan, mukhang tama naman yung dinadaanan natin. Actually, dire-diretso lang talaga. By the way, mahangin dito ngayon sa, sa Hong Kong. Or baka sa area lang na to. Hindi, pero kanina kahit sa Tsim Sha Tsui mahangin. Siguro dahil sa paparating na bagyo. Ang balita is baka daw mamayang gabi lumapag dito sa Hong Kong yung bagyo. So, kailangan natin makabalik before evening. And may flight din tayo. Sana hindi makancel. Ay, Diyos ko po. Uy, yan nga. So, guys, pag diniretso nyo yung paglalakad ninyo, eventually may makikita kayo na ganitong area. Ang pier natin going to Cheung Chau is pier number 5. Habang papalapit kayo dun sa may port or dun sa pier, may mga madadaanan kayong ganito. Ferris wheel na malaki. Malamang, malaki talaga yun. And then, ito makikita ninyo, may building dito. Andyan na yung Central Pier. I think dyan na yung parang mismong terminal. By the way, dito, may hagdan pababa. Baba lang kayo sa hagdan. May instructions naman dyan at may signages. Ito yung makikita nyo pagbaba. Ganda. Wow, cute! Wow! May walk path. And then sa kabila rin. Ganda. Ay! Ay, kabayan. Ay, kabayan. Game, let's go! Pier 6. Ito yung papuntang Peng Chau. Yan. Dapat dyan tayo pupunta nun. Pero di tayo dyan ngayon. Dito tayo! Sa Pier number 5, Cheung Chau. Let's go! 2 options yung pwede niya sakyan dito sa Cheung Chau. One is the fast ferry. $29.2 for adults. And then, $14.5 for senior, child, and disabled. And then, ito, mas mabilis to for sure. Kasi yun nga, fast ferry. And then, may isa pa, which is the ordinary ferry.
Ito, mas mura to. For ordinary class, it's $14.8. Next na trip nito is $12.15. Right now, it's almost 12. Sakto lang yung dating natin, no? So dito cash, pwede rin octopus card dito sa side na to. Ordinary please, 2. Okay, thank you. Dun daw. Pwede naman magbayad using octopus card, pero kasi sinesave namin yung laman ng octopus card namin. Kasi wala nang pabalik. Oo. If gamitin natin. Hindi natin kasi Oo. sure if may loadan. Oo. So, dito kasi parang walang loading station. So, para sure, nag-cash na lang kami. Ayan. Wait natin yung ating ferry. Nag-ordinary kami para ma-check din namin kung anong itsura ng ordinary. Kilala rin yung Chung Chau for their annual Bon Festival. Maraming tourists na pupunta dun sa island para dun sa festival na yun. Gumagawa sila ng tower na may mga nakadikit na buns, like mataas na tower, and then umaakyat yung mga tao doon para kunin yung buns doon sa top. So hopefully makita natin yung mismong shop or mismong bakery na gumagawa ng buns. Andito na yung ferry, ano pa lang, 12:07. By the way, if magpa-fast ferry kayo, mga 30 minutes yon yung biyahe nun. And then kapag nag-ordinary kayo, around 40 to 45 minutes yung tagal niya. So hindi naman masyadong malaki yung time difference, pero if limited yung time ninyo dito sa Hong Kong and nagmamadali kayo, better ride the fast ferry na lang. Dito, ordinary lang kami. Kasi ito lang kami eh. Let's go! Dun sila. Sa taas yung iba. Sa baba lang tayo. Dito tayo. Okay. Parking. Touchdown, Chung Chau. The big reveal. Wow. Welcome to Chung Chau! So, ito yung bababaan yung pier dito. Ang ganda. Parang kaliwat kanan, maganda, no? May nakita kong map online na pwede nating sundan. So, ang pwede kasi nating explore dyan is north and south. But, north muna yung i-explore natin. And kapag may time tayo, tsaka tayo mag-south. So, from here, start siguro kami dito sa may left side. And then, paakyat yan. Tama ba? Dito yan. Tama. By the way, pwede kayong mag-rent ng bicycle dito. Sobrang daming bike. I'm not sure if may sasakyan dito, pero since island siya, most probably konti lang yung sasakyan. So, bike talaga ang mode of transportation dito. Let's go! Wow! Dapat dito may wow counter tayo. Hanap tayo ng ating makakainan. First order of business, jumbo fish ball. Up. So we're now here at Chung Chau Beach Road. Isang stretch siya ng beach. May mga nag-windsurfing dito. Doon, hindi ko sure kung kita sa camera, pero may mga nag-windsurfing sa dulo. And then, yan, may mga bahay lang dito. Wow! Dito kami ngayon sa gilid ng kalsada. Dito pa rin kami sa Chung Chau. So, umorder kami ng sauteed beef with bitter melon and fried shrimp. That's for $178. Combo na siya eh. Tapos iba-iba yung price niya per combo. Check nyo na lang doon sa menu. Let's eat! Natikman ko na yung beef. Sobrang lambot. Ito yung beef. Try natin tong fried shrimp. Harap. Ito yung fried shrimp. We're here at Yukhi Temple or Pak Thai Temple. Dito siya sa may Pakshe Street. Right after nung mga stalls, food stalls and restaurants. Isa to sa mga temples here at Chung Chau. And right in front of the temple is a court, basketball court. And this is where they usually do yung festival nila, the Chung Chau Bon Festival.
Yung Chung Chao, mas perfect siya for people like me na mas prefer yung nature. Sobrang tahimik lang, sobrang slow ng environment. Actually, yung whole vibe. Napansin namin na mas smiley yung people, mas accommodating. Breather siya from the busy streets, the chaotic na Hong Kong vibe. Nakaka-heal siya. Ayun, if gusto rin ninyo ng ganito, punta kayo dito. Yun lang. Hydrate. Warm. Kung iisipin mo, halimbawa, taga Hong Kong ka. Halimbawa, taga doon ka sa Tsim Sha Tsui. Sobrang accessible niya. Oo. Gano'n lang yung ferry. $14. Wow. Tada! Pero may waiting siya doon. Cute. Ito, hanggang dito sa taas, may bike rental pa rin. Hi! Bye! Ganda. Hawaii. Pahangin. Welcome to Chung Chao! Hihi! May batong nandun lang sa ano. Alin? Ayun oh. Yan? Oo. Taday! Ganda! Ganda. Let's go! Ta 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 Bogo Shita. Ang pangalan pala nitong road na dinadaan natin ay Chung Kwai Road. By the way, if gusto ninyong bumaba sa beach, ito, may daanan dito. Tapos may makikita pala kayong mga ganito. Tawag dito is yung mga fire beater. Gawa siya sa, parang rubber. Tapos kapag nagkaroon ng sunog, kunin niyo yan, tapos ipupukpok nyo dun sa fire. Parang fire extinguisher. Tapos yun. Hotdog. Ta, ta, ta. Wow. Let's go to the beach. Beach. Tada! Ganda! Wow! Kuha ka natin tubig. Whee! Chik, chik, chik. Parang di siya bato, pero parang pebbles. No? Balik sa ating trail. Oh, trail. Ito yung way, according to maps, papunta sa Tai Kwai Wan Garden. Let's go. Medyo pataas lang to, pero gawin na lang nating mabagal. Balik na. Ito garden. Ito yung garden. Kalagay. Tai Kwai. This is the entrance. Dito pala bumili tayo ng food na. Diyo, wala ako. Ay, busog ka na. Oo. Test ko kung mainit pa. Init? Sobra. Parang content lang maglagay ka ng noodles dito. Dito tayo ngayon sa Chung Chao Family Walk. Dito sa area na to. Puro puno lang dito. Mahangin. And pataas. Papatag na. Tapos tataas ulay. Ayan. Kaya pa nun. Pataas. Nakapag-hike po si Nikki ng hindi niya inaasahan. By the way, kung gusto ninyong umakyat pa sa observation deck or viewing deck, gusto niyo umakyat sa viewing deck, meron dito, North Lookout Pavilion. And then, hagdan yan pataas. Ayun. And then, may viewing deck dun sa taas. Hindi naman kami dun naakyat. Pag tinahak ninyo yung Chong Pak Road, ito yung makikita ninyo. Parang viewing deck lang siya na may mga pavilion. So, pwede kayo dito mag-rest. Hi! Meron pang observation deck talaga yung kaninang dinaanan natin. So, yun, I think mas mataas siya na part. But tayo, nandito lang tayo. Let's go! Kaya pa. Let's go! Babalik na kami dun sa ferry. Yun, di na kami umakyat dun sa taas para makapagpahinga na. And baka kasi mabuta kami ng bagyo. 15 minutes daw! Papunta dun sa temple. Let's go! Let's go! Wala na, baldado na. Ito nakalagay. Tupak She Chungli Playground. Ito yung kaninang playground na pinunta natin. So, after nung pavilion, puro pababa na lang yan. Pero, mag-ingat pa rin pababa dahil matarik. Tapos dito, aside from yung steep na
Pataas pala. Puro hagdan. No? Ito. It's giving Korean drama. Kami po ay nagpapalik mula sa Cheongchao. Nakababa na po kami. Ano ba ito? Home for the aged. Ayan. Ito, home for the aged. So, yun yung magiging end. Ayan, dito. Ayun na nga. Tapos, turn right from the home for the aged. Tapos, makikita nyo na yung Paktay Temple ulit and yung basketball court kanina. Galing. Yun na yung first ferry. Ang galing. Galing. Dito tayo sa isang bingsu place. Order tayo. Yung 4.3. Gusto ko nang wala nung red beans. Sige, okay lang. So, ang in-order namin is ito, kung ano man yan. Hanapin na lang namin translation later. Meron siyang mango, may coconut cream, tas sago, red beans, I think. Ay, hindi, parang rice. And then may soya. Yan, ganyan siya. And malamig siya. Let's go. Arma. Tako pa. Hindi. Parang bilo-bilo to. Hindi pala siya sago. Parang rice balls. No? Harap. Itong restaurant na pala to is Cheongchao Bingsat. Sa Google Translate, ang nakalagay, small balls and bean flowers. Mango purple rice. So, yun yung pangalan niya. Yung ano, gusto ko itong parang kanin. Parang siyang mochi. Hello. One mango, please. Thank you. Thank you. $16. Mango mochi. Malamig pa. Wow. Ito na. The moment of truth. Ang sarap. Hindi masarap siya kasi may mango. Totoong mango yung loob, no? Tatlo mangga? Wow. Hindi siya nakakabusog. Hindi siya mabigat. Choksh. Bugs. Hindi siya yung jelly na mango na nilagay lang or jam. Legit. Mango na nasa mochi. Na ginawang mochi. Fairness, masarap din yung pagkain dito, no? Oh, true. Aliwalas siya. Ngayon, parang walang lagkit. Ay, gaya nung kanina, di ba, umakyat tayo. Oh, totoo. Tapos, hindi ka pagpapawisan. Di pagpapawisan ka, pero hindi malagkit yung pawis. Tapos kahit nga nasa mingit-singit tayo sa mga residential, aliwalas pa rin talaga. Oo. Siguro dahil tabing dagat siya, kaya sobrang breezy. I think din, malinis lang talaga sila dito. May konting pero overall, ang linis nila. Oo. Ngayon, parang gusto ko itry yung bun, yung famous Cheongchao bun. Pero wala akong makita ngayon. Kasi yung original na bakery niya is nandun sa may likod. So if ever, babalik pa kasi tayo. Baka may nagbebenta naman dito ng bun na yun. So, tignan na lang natin sa stalls kung meron dito. Magnet. $18 lang, oh. 15 lang, oh. Kaysa malita? Ito? Ayan, oh. Same na. 3 for 25. Yan, daming pala dito. Dito lang tayo. Yay! May magnet na po kami. Got the goods. Woo! By the way, kung gusto niyo bumili ng pasalubong, marami dito sa Cheongchao. Mas mura siya kesa sa Chim Sha Tsui. Yung akin, nabili ko siya ng $25 tatlo. So, $50 lang. O diba, nasa 300 plus lang. Life hack. Let's go! Naghahanap pa rin po tayo ng Cheongchao bun. Wala pa rin. Ay, ito. Baka dito. Ayun, oh. Asan? Ayan. Okay. Let's buy.
Bean paste, yes. Yes, just one. Thank you. Bye-bye. Ciao, bud! Hanapin natin sa gitna. Whoop, whoop. Wow. Para sa, alam mo yung sa Hopyang Monggo, $11 lang to. Medyo makunat lang siya. May pagkakunat, may kunat factor. Pero sa siguro to, like in microwave. Tikman natin yung nasa kitchen. Ito yun. Hello. Small? Small, yes. Yes. Mango. Ah, here. Mango, yes. Thank you. Ah, $18. Mamango siguro dito, no? Sa island na to. Sarap? Perfect. Dito lang yan sa may tapat ng, ano to? Sa may tapat ng Cheung Chau Ferry. Ang dami ring shops na nag-open bigla nung gabi. Tapos yung mga tao, naglabasa na rin. Fast ferry na tayo pa uwi. $29.2. And $5.40 yung alas. Thank you. Let's go. Alright. Nag-fast ferry na kami kasi flight na namin bukas ng 1. So, kailangan namin umalis ng 9 p.m. Mag-shopping pa kami sa Tsim Sha Tsui. So, para may time pa kami to shop. Fast ferry na lang. Ito na pala? Okay, let's go. Ay, shala ito. And we're back dito sa Central Ferry Pier, number 5. Dito rin tayo bumaba. So, nag-fast track na lang kami. Bawal kasi mag-video dun sa loob. Pero, mas magandang version siya nung ferry. Leather seats, tapos maganda yung banyo, no? Di ba na-try mo? Maganda yung banyo sa loob, tapos aircon. At saka mabilis siya talaga. Medyo, ang downside lang, I think, is if may motion sickness ka, medyo mas feel mo yung gumaganan na gaya ko. Ayun, medyo mas, since mabilis siguro siya, kaya mas ramdam mo na nagbabounce yung ferry. Pero all in all, if nagmamadali ka, siguro mga 30 minutes lang yung inabot, no? 30 to 35 minutes, nandito na tayo agad. So, since nagmamadali kami, okay siya na option. So, that ends our Cheung Chau half-day trip. Maganda siyang parang breather from Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, yung central talaga na Hong Kong area. Kasi parang sobrang busy dito, puro sasakyan. Doon sa Cheung Chau, as in walang sasakyan at all. Puro bike, puro e-bikes, ganun lang. At saka doon sobrang slow yung buhay nila. Tapos even yung people, feel ko factor din siya. Kasi sobrang smiley ng mga tao doon, kahit yung mga nasa restaurants. Dito naman sa city, mabait din naman yung mga tao so far. Di naman tayo sinusungitan. Mas nagmamadali lang sila. Kasi ayun nga. yung environment sobrang bilis ng mga tao. Kaya parang nahahawa sila, pati yung service nila. Doon kasi, sa sobrang laid back niya, yung mga tao, even yung servers, ang patient sa'yo. Chill lang, no? Kahit, for example, di kayo nagkakaintindihan, talagang patient sila maghihintay sa'yo, explain sa'yo. Kung ang purpose mo is for healing, instead yung mga attractions or shopping, ganyan. Kasi picture taking, tayo kasi mas gusto talaga, mas inclined talaga tayo sa mga nature, sa mga healing na places. True. I love Ayun, Cheung Chau. if yun yung purpose Masarap of travel. food nila. Oo, masarap din yung food. Parang sa amin, if nakapunta na kayo sa Wulay, Taiwan, parang island version siya nung Wulay. Overall, maganda siyang location. And if gusto ninyong mag-visit pa ng other islands ng Hong Kong, aside from Cheung Chau, meron ding Peng Chau, Lama Island. Ayun, accessible naman siya. Basta punta kayo sa Central, tapos may mga pier doon. Dito kasi sa going to Cheung Chau, it's Pier 5. Tapos Pier 6 yata ang Peng Chau. Tapos yan, iba-iba lang sila. And isang hilera lang sila. So pili lang kayo dyan. Same route lang naman most probably from Tsim Sha Tsui. Ayun, tapos balik na kami, magsha-shopping namin sa Tsim Sha Tsui. Thank you so much for joining us in our trip. Bye-bye. See you around. Bye-bye. From Pier 5,
Punta kami dito sa Pier 7 kasi magfe-ferry na lang kami from here going to Chimshatui. So, ang baba nito, bandang Victoria Harbor or banda dun sa may Avenue of Stars. Let's see kung magkano siya. Di namin sure, pero nakita lang kasi namin dito. And then, another option is maglakad papunta sa Central. Tapos, mag-MTR from Central to Chimshatui. Let's see kung anong process dito. Let's go. Okay, step 1, adult. Then, lagay natin to. 1, 2. Tada! Ito na ating token. Tada. Okay. Mura. Oo nga eh, $4. So, times 7. Oo, mga 28. Ayun na! Yeah. Uy, para na rin tayo nag-cruise, bro. Yeah. Nakalibreng cruise. Ay, dito na lang kayo. Ay, $4 lang. Along the Pasig River. We're back. So, paglabas ninyo ng ferry, dito sa Chimshatui Station, so ang baba ninyo is yung may clock tower. Gilid yun ng Victoria Harbor. So, yun yung baba ninyo. And then, paglabas ninyo, may makikita kayong bus terminal. And kami, pupunta kasi kami sa GU, Mira Place. So, ito, ang sasakyan namin is bus number 7. Yun lang.